Po mga kababayan nun sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa Marymount Preparatory School sa may pinagsama Taguig yan. At dadalhin po natin sa may Healthy Way Cancer Center Hospital sa may Bagsakan Road, Western Bicutan, Taguig. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayong mga pangalan na lugar. Ha? Ito pala yun? Pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Diyos ko. Dapat pala kumakagat yun. Walang yata. Mali yung kinalayo pa. Ulit. Shit. Shit. Pansin, mapag-usapan na ho natin baka man parang may magagawa pa tayong paraan, di ba? Para maisalba itong mga sinasabing mga kabataan natin dito sa silent epidemic na ito. Yan. Usapan na natin yan. May makakasama tayo mamaya. Isang professor ng psychology and theology. Ayan. Na mapag-usapan natin yan. Ano na yung sabi nila dyan may mga pag-aaral sila, hindi man talaga simpa. Pero may mga hinala sila, yung mga depression, anxiety sa mga kabataan. Talagang may rektang ano daw, tahi dyan. Tayo talaga. At siguro, ano ngayon, lalo na ako ito'y addicted sa social media, ang dami makakapagpa-depress sa iyo eh. Diba? Content, tapos ikaw na mag-ano ka na, yung kumpara mo na. Oo. Ayun, sabi mo, bakit yun? Akala ko ikaw ay napaka-kawawang nila lang na sa buong
marami na kayong feeling na para after nyo scroll, yung para kayong nadadown, napapagod kayo. Yan, maaaring yan na yan. Ay, syempre, mga kabataan pa naman, hindi pa naman nila alam kung paano talaga i-handle yung mga ganyang nakikita sa, sa bagay, yung mga kabataan na madali pa rin maano, ma-influensyahan di ba? Kaya much more yung mga kabataan. Pag-usapan na natin, himayin natin, makabahagi kayo, at mag-share kayo. May mga, sama ba kayo sa mga bahay na mga kabataan, ano mga na-observe ninyo, di ba? Makakasama na sila dito sa tinatawag na nasa ano ng silent epidemic. Babasahin natin yan at hingin natin ang reaksyon. Pero syempre, bago po italakayan natin, narito muna ang Double B, bagong balita. Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan. Pilipinas, makabibili ng huli ng petrolyo sa Russia ayon sa Department of Energy. National Power Corporation aminadong nanganganib na ang impact na diesel ng ilang power producer sa bansa. Pero iginiit na walang delay o pagkakantala sa paglalabas nila ng Universal Charge for Missionary Electrification o yung UCME. Alagaan na napisalang sakahan dulot ng dry spell sa lalawigan ng Cagayan, umaabot na sa 10 billion pesos. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Cagayan. Oo. Balitang balaya na muli, si dating Congressman Zaldic Bo nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida. Dagdag na dokumento isinumite sa Interpol para mapabilis ang paglalabas ng red notice. Bayan Party List Representative Chel Jokno, tiwalang iboboto ang mga miyembro ng House Justice Committee sa impeachment kay Vice President Sara Duterte bukas batay sa mga naihaing ebidensya. Sunog sa nabotang sanitary land bill, 50% ng naaapula ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kalahati pa lang. Kailangan Putay tayo dyan. Di ba may mga Japanese na doon, mga experts? Tumutulong sila. Baka kaya naka 50%. Putay tayo Ayan, dito. bago yung talakayan natin, tagap muna tayo ng mga report. Mga militanteng kabataan muling magsasagawa ng pagkilos ukol sa sigalot sa gitnang silangan. Detalye mula kay Manny Vargas. Manny. Ito ay para ipanawagan ang pagtigil na ng gera na sinimula ng Estados Unidos at ng Israel laban sa Iran na nakaapekto na sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Ito'y sa gitna na rin ng matinding sikat na araw kung saan ay nagpapaunlak muna ng panayam ang mga kabataan kabilang na ng mga miyembro ng League of Filipino Students dito sa bahagi ng Calao Street, kanto ng Taft Avenue. Plano nila magmarcha patungo ng Wala namang daan. sakaling harangin nila na matauhan ng Malay Pacific ay kung saan sila aabutin ng kanilang pagmamarcha, doon nila isasagawa ang kanilang programa. Wala Ano ba naman? Ito, kaya ayaw ko dito sa Taguig. at makipagabulan sa mga otoridad. May mga nagbubuk sa loob-looban. Ang hirap ng daanan. May mga tinuturong daanan na wala namang daan talaga. Hindi naman madadaanan ng sasakyan. Tao lang. Ano ba yun? Sa Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalit Ay, Diyos ko, talo tayo sa mga ganun. Samantala, sa Park, abiso rin mga kapuso natin Ako motorista po. dahil inaasahang mamaya paglalakad naman patungo ng kontrasistema ang isang hiwalay na grupo na iba naman ang adikain sa kanilang sasagawang pagkilot sa kabilang bahagi nitong Calao Street kanto ng Ay, Taft nako. Avenue. Sila ay mga taga-suporta ng pamilya Duterte na halos araw-araw nang natutungo ng kontrasistema